parang ang saya mo. Halika, umupo ka muna dito. Kamusta ang lakad din nila, attorney? Ang rehistro ng iglesia. Tingnan mo. Talaga? Oo nga. Naku, sandali. Ikukuha kita ng tubig. Umupo ka muna. Eto. Mabuti pa magpahinga ka. Ipaghahain kita ng pagkain para makakain ka na. Wala na ang pagod ko. Lalo ngayon nakita kita at ang anak natin. Mas lalong napanatag ako ngayong nakarehistro ng iglesia. Wala nang maaaring tumawag sa kanyang iglesia lamang. Eh, anong balak mong gawin ngayon? Ngayong linggo, sa ating pagsamba, babalita natin to sa mga kapatid natin sa Tipas, sa Santa Ana. Para naman sumiga sila. Tiyak, matutuwa sila. Ngayong rehistado ng iglesia, wala na makakapigil sa pagpapalaganap natin ang salita ng Diyos. Kaya't maganda ka. Dahil magsisimula tayo ng gawain sa Pateros. Saan tayo sa Pateros? Sa poblasyon. Naalala mo ba yung nabanggit ko sa iyo ang luwag? Ang inaani ba ninyong iglesia? Habang may oras pa, ay itigil na po natin ang maling pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Dito to yan! Tulong yan! Yan! Sino? Kapatid Manalo, pwede ba namin habulin yun? Baka abutan pa namin, kapatid. Mga kapatid. Isa po akong pastor ng Iglesia Adventista Septimo Dia. At may tanong po ako. Ano po yun, Ginoo? Wika niyo po ay may mga pagsambang pinatutungkol ng tao sa Diyos na hindi tunay. Ibig niyo bang sabihin, Maginoong mangangaral, na hindi lahat ng paglilingkod at pagsambang ginagawa ng tao para sa Diyos ay tinatanggap niya? At sino ba naman kayo para magsabi nito? Nakausap niyo ba ang Diyos? Hindi po ako ang may sabi. Inuulit ko lamang po ang nababasa sa Biblia, ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang aklat ni Juan 4:23. Sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po lahat ng mga mananamba ay tunay. Dahil kung tunay ang lahat ng mananamba sa Diyos, hindi na po bibigyan ng diin ni Kristo ang kanyang pahayag na ang tunay na mananamba ay hinahanap at hinihintay ng Diyos na sumamba sa Kanya. Hindi namin tinututulan ang binasa mong talata ng Biblia, kundi ang pag-angkin mo na ikaw at ang iglesyahan na ipinangangaral mo ang nasa katotohanan. Paano kayo ang nasa katotohanan at hindi Diyos? Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos na tunay? Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo, sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo.
Ginoo, magandang gabi. Ako naman ay pastor ng Metodista. Hindi ba ang sarili mo lang ang tinatamaan ng iyong mga sinasabi? Pagkat hindi aral ng Diyos ang iyong tinuturo, Ginoong Manalo, kundi ang sarili mong aral, ang aral ng tao. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Wala po ni isang aral ang itinuro ko sa kanila na mula sa akin. Ang lahat po ay pawang nasa Biblia lamang. Anong wala? Hindi ba't ikaw lamang ang nagtayo nitong iglesyang ipinangangaral mo? Hindi po ako ang nagtayo ng iglesyang nasa Biblia. Sino po ba ang nagtatag ng iglesyang kinaaniban namin ngayon? Babasahin ko po sa inyo sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Malinaw po mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng iglesia. At ano po ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iyan po ang iglesyang totoo. Iglesyang kay Kristo. Iglesyang sa Diyos. Ng mga taga-tondo, sa darating na linggo ay ililipat na natin dito ang pagsamba. Kaya maraming salamat sa iyo. Wala nga naman po yun. Ikinagagalak ko pong makatulong sa iglesia at pati na rin sa inyo. Matutuwa po ang ating mga kapatid at magiging maayos na ang ating pagtitipon dito sa bagong kapilya. Ang higit sa lahat na malulugod ay ang Diyos. Magamanyari pa lamang sa kahoy at sa wali, dahil yun lamang ang nakayanan natin sa ngayon. Sumampalataya kayo na darating ang panahon na makapaghahandog tayo ng malalaki, magaganda at mga dakila pang mga sambahan na mas ikalulugod niya. At kanilang igawa ako ng Mabuti po at nakita niyo itong itinayo naming kapilya. Mabuti naman ako, Pastor Felix Manalo. Magandang pagkakayari itong kapilya ninyo. Ito po ay pinagtulong-tulungan itayo ng mga kapatid. Ano po bang may pag-ilig po sa inyo? Napagkasunduan ng mga iba't ibang grupo ng Ebangheliko na bigyan ka ng pagkilala bilang pastor at tagapamahala ng iglesia. Nagagalak po ako sa pinarita ninyo. Kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa araw na ito. Ako po naman, si Pastor Guillermo Sarco ng Presbyteriana. At kasama din po namin dito kay Pastor Victoriano Mariano upang magsalita para sa aming mga pastor sa napaka-importante at napaka-banal na pagtitipong ito. Tinatawagan ko po si Pastor Victoriano Mariano. Ginoong Felix Manalo, nagkaisa kaming mga pastor ng Samahang Ebangheliko na pumarito sa pagdiriwang ito upang buong lugod naming ipahayag ang aming pagbati at pagkilala sa iyo bilang pastor at punong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo.
Kailangan din natin pag-aralan ang mga posisyon ng iba't ibang pangkating pananampalataya, lalo na't doktrina ang pinag-uusapan, kung papaano nila inuunawa at ginagamit ang Biblia. Dahil darating ang panahon na hindi lamang mga depensor katoliko ang hahamon sa atin sa mga diskusyon. Kailangan paghandaan natin yun. Ngayong darating na buwan, may gaganapin tayong mahalagang okasyon. Silang tatlo lang daw ang ordinahan. Wala tayong magagawa eh. Nauna silang pumasok sa pag-aaral ng pagkaministro. Ngunit ilang buwan lang naman naagwat natin sa kanila eh. Marami din nagawa yung iba. Nakapagpatatag ng mga pagsamba. Itong si Ponce, sa Gapan. Ikaw, marami ka napabautismo sa Bulacan. Yun ang pasyon niya. Isinasamo ko sa Diyos ang ating mga manggagawang katulong sa